Ano ho ba ang komplikasyon kung meron man o ano ho ba ang pwedeng mangyari hango po sa rules ngayon dyan sa impeachment kung saan po ang inyong nakakaharap ay ang tumatayo pong clerk of court. Kapag ho ba, Opo, nag-propose ang prosecution na buksan and then theoretically tumutol po kayo, yung buong poder na pagdesisyon dyan kung bubuksan o hindi, nandoon po sa kapangyarihan ng clerk of court o ito'y posibleng ipaubaya po sa impeachment court judges? ito po ay nasa kapangyarihan ng impeachment court. No? Okay. Yung clerk of court po, wala po siyang kapangyarihan na mag-rule no, on this matter. Kaya po yung manifestation at ang aming comment rin ay addressed to the impeachment court po talaga. Okay. Ang impeachment court po ang mag-decide ukol dyan. Yes, yun nga po yun. Ano. So, sir, itong sinasabi na markings ng mga ebidensya, mga dokumento before the trial, paano po yun kapag yung box na yan bubuksan during the trial na at hindi nasama sa mga markings na yan? Will that be a valid evidence? Wala pong, yes sir, valid pa rin naman po. Wala Okay. namang magiging problema doon. No? That can still be presented. Yung marking naman po, is just to simplify no yung identification purposes ng mga for identification purposes ng mga dokumento. So wala naman po magiging balakid diyan that can still be presented once the impeachment court decides na kailangan buksan yung box. Wala naman po magiging issue yan, no. Okay. Most likely po kasi i-connect itong BIR documents doon sa SALN ng Vice Presidente. Most likely po no, Yes. yun ang ating pong Yes, opo. kaisipan dito. So, yung pong SALN issue naman, kayo ay tutol na isama sa mga ebidensya ng prosecution yung SALN ni VP Sara before she became Vice President. Opo. Yes po sir, yan naman po naging posisyon natin na inilagay na rin natin sa ating answer. No? Kung maalala nyo, nag-file tayo ng answer kamakailan doon sa impeachment complaint. At isa yan sa mga bagay na ni-raise namin. No? Although I have to tread carefully kasi we cannot discuss the merits, so I will be very factual lang po. No? Okay. So we filed an answer and included in that answer our position na according to the Supreme Court decision in the case of Duterte versus HOR, napakalinaw po doon na ang sinasabi ay ang saklaw ng impeachable offenses ay yung offenses lamang na allegedly nangyari o nasagawa while the public official is occupying an impeachable office. Okay. No? So dapat itong mga ganitong bagay, yung mga paratang, involves acts kung saan impeachable officer na po yung respondent. So kaya po ang posisyon namin is everything else before 2022 ay hindi po dapat maging topic or subject ng impeachment na ito. Okay, so just the same po ang ating katanungan. Kapag ho ba ito ay ipinilit ng prosecution dito po sa clerk of court sa submission ngayon at marke sa mga dokumentong ito, tumutol kayo, who will decide eventually po? Who will decide sa validity nitong mga SALN na ito para po i-reinforce yung akusasyon ng prosecution? So definitely po, the impeachment court po talaga yan. No? That's why in-include po namin yan as one of our affirmative defenses, or ibig sabihin, ito yung mga sinasabi natin doon pa lang sa answer na hindi pwedeng gawin. At itong mga bagay na to ay dapat talakayin talaga po ng impeachment court. Usually po, sa regular court, bago pa magsimula yung presentation of witnesses, evidence, talagang inuuna desisyonan itong mga pending matters na ito. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.